Hi, yes, friend. Ako si Ellie Buendia. Kami ang Grace Note. The Nubs. Ako si Zil. Kami ang Hel. Kami ang Lubita. At ikaw ay nakatutok Sa 101.1. 101.1. 101.1. Yes FM. Yes, FM. Mga yes, friend! Kasama nyo ngayong hapon ang bibi nyo sa radyo, DJ B-Boy Bibo. At panibagong araw, panibagong artist na naman ang ating makakasama para sa ating pangmalakasang Yes, The Guest. At ang artist nga na ating kapiling ngayong hapon ay isang independent musician, composer, and singer-songwriter. Ang boses sa likod ng viral hit song na Ikaw at Ako. O, kinanta ko agad. Papampam yan. Na ngayon ay nagsiselebrate ng kanyang 25th anniversary. Let's give it up for Mr. Jonoy Danao. Gusta kayo. Batiin natin, Sir Johnny, yung mga yes friend nating nanonood sa ating Facebook Live. Hello, yes, friends. Kumusta kayo lahat? Yan. Pero bago ang lahat, bago po tayo magkwentuhan at magchikahan, Sir Jonoy, hahamunin ko po muna kayo sa isang laro. Di po Laro ba kayo? agad? Oo, laro Game po na. tayo agad. Okay. Nagulat si Sir, laro agad. Saan natin siya pwede ipwesto? Ayan, ang game natin na to ay tatawagin natin lie detector test. Okay, so may mga katanungan lang kami na sasagutin nyo ng yes or no. Tapos, dito magkakaalaman kung totoo ba ang sinasabi nyo or hindi. Paano malalaman kung Okay. ano? Paano malalaman kung ano? Anong sasabihin? May ano po siya, may secret. Sabihin ba natin? Baka magulat si Sir Jonoy eh. Then may ano lang siya, may anong tawag doon? Ground. Ay, may ground lang siya ng pang ano lang. Pang ano lang naman, pang Kung cute-cute kinakabahan lang. ka, ganun, Oo, malalaman na madedetect niya. nagsisinungaling Correct, ka. malalaman niya. Ganyan ba? Ganyan? Tapos dalawa kami na ground. Ayun. Okay. Ayan, Ayan, sir. ayan. Ayan, nakalapat na ba, sir? Nakalapat na. Ayan, nakalapat na, sir. So, eto na ang ating first question. May unexpected encounter with a fan. Yes or no? No. Dug 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 dug. Tas nahagis na, sir. Meron ba, sir? Meron eh. Bakit ganun yung mga gumamit niya na kuryente, kulang na lang ma-itcha nila, pero si sir parang, yun na yun. Oo, parang wala lang. Tiniis ko lang. Oo, tiniis lang. Okay. May kuryente yun ah. Okay ah. Okay. Question number 2. Paano malalaman na ano ba yun? Nagsinungaling ba ako doon? Hindi. Ewan ko din dito, sir. Minsan, kaaway din talaga namin. Oo, ewan ko rin dyan. O, sige, sir. Question number 2. May kantang hindi na gustong tinutugtog sa mga gig. Yes. Tugudug, 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 tugudug. Nakaready ka ba ulit, sir? Wala pa rin siya reaction. Pero meron. Pero meron. Ano yun, sir? Anong kanta ito? Pwede mo bang sabihin? Wag na. Wag na daw. Kasi baka magulat kayo kinakanta niya pero hindi na malapit. Okay, question number 3. Anong gusto mong klase ng crowd? Yung tahimik o yung sumasabay sa'yo? Tahimik. Tahimik. Alamin natin. Tugtug. 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 Gusto ni sir talaga yung maingay. Aray. Bakit puro kuryente naman to? So nagsisinungaling ako sa lahat sa tatlong Sa yan? lahat daw ng sagot. Siya yun, sir, ha? Hindi kami yun. Grabe, okay to ah. Oo, baka daw hindi nakalapat ng maayos, sir. Nakalapat naman siya ng maayos. Nakalapat Sadyang siya. ito yung may problema. Okay, question number 4. May tinanggihang collaboration with another artist. Meron. Meron. Tugtug. Tugtug. Aray. Ganun pa rin.
Ganun pa rin. Ano ba naman? Saan nakakabili nito? Nang maiwasan siya. Hindi, gusto ko siya actually. Okay, last question. Dahil kawawa na yung mga daliri ni Sir Jonoy. Baka hindi na ako makagitara nito. ground naman hit na. Okay, last question. Liwayway o dapit hapon? Dapit hapon. Yon. Dugdug. 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 Feeling ko may malfunction. Kahit tama yung sinasabi mo, kinokuryente ka niya. Oo, tama na to. Ihagis na natin to. Aray. Teka. Namanhid. Oh, wait lang. Shake it off daw, Sir Jonoy. Oo nga eh. Matindi yun Namanhid yung kamay. Okay, sige, tama na yan. Ngayon naman, Sir Jonoy, ay dumako na tayo sa ating kwentuhan, kumustahan, ayan, chikahan. No? Ito, no, kailangan lang namin ng confirmation na galing mismo sa'yo, Sir Jonoy. Totoo bang kaya ka pumasok ng UP ay para sundan ang paborito mong banda, which is yung Eraserheads? Totoo yan, oo. Totoo. Totoo. Nung high school kasi, umuwi yung ate ko na nag-aaral sa Diliman. Tapos meron siyang dalang tape nung Eraserheads, yung Ultra Electromagnetic Pop. Yung nandun yung pare ko, yan, Shirley. Tapos, sabi ko, mahilig na akong kumanta noon eh. So, nung narinig ko yung Eraserheads, parang natuwa ako dahil yung mga kanta nila ay parang sumasalamin talaga sa buhay-buhay ng mga Pilipino. Lipunan, ganyan. Sabi ko, parang gusto kong gawin to . So, nag-aaral ako ng mabuti para makapasok sa UP, para magbanda. Okay. Parang ganun. Ganun ang yung iniisip ko nung high school ako. Correct. Para mapanood din ng live yung Eraserheads, tsaka lahat ng banda na galing sa Yano, gano'n, no? Pero Eraserheads talaga yung parang nag-udyok sa akin na mag-UP. Ganyan. Tsaka magbanda or maging... So, masasabi mo, sir, na sila rin yung nag-inspire talaga sa'yo na ipursu pa ang music career? Yes, definitely. Sila nga yung parang mitsa nung aking creative mind siguro. Natuwa talaga ako sa songwriting ng Eraserheads. So grabe yung impact, di ba, ng inspiration na binigay sa kanya ng Eraserheads. Teka lang ano pa ako dun sa kuryente na yun Manhit pa siya. Sige sir, shake mo lang yan habang nagkakwentuhan tayo. O sa mga hindi nakakaalam, sa mga yes friend natin out there, during or dating may banda itong si Sir John, which is yung Bridge. Yan. So paano kayo nag-start and paano nyo napag-desisyonan na magkanya-kanya na lang muna or magkanya-kanya na lang? Yung bandang Bridge ay nakatira kami sa isang dorm. Lahat kami taga Nara Residential. Wala nang Nara Residential sa UP ngayon. So, yun nga, since yun yung gusto kong gawin sa aking buhay, nagtayo ako ng banda. After 2 albums, independent albums, napag-isip-isip ng mga kabanda ko, tsaka namin na, okay, pwede na siguro yun. Hindi naman talaga lahat yun yung gustong gawin habang buhay, di ba? Hindi naman lahat ng kabanda mo yun yung gustong gawin. So, nung nabuwag o tumigil na yung Bridge, naisipan ko na, sige, tuloy pa rin ako kahit na solo career, ganun. So, tinuloy ko pa rin. Yan, nagsulat ako ng mga awitin na naglabas ako ng album nung early 2000s nung nag-break up na yung Bridge. So ngayon ba sir, ikaw na lang yung nagpurso talaga or meron pa rin ilan sa kanila na ano? Ako na lang. Ikaw na lang. Talagang nasa iyo talaga ang sir, nasa puso mo talaga ang music. No, hindi ka bumitaw. Ganun na nga siguro, ganun na nga. At bilang na-establish mo ang sarili mo ngayon as a soloist, kamusta yung naging dynamic mo naman with working with the band Project Yas, di ba? For your 25th anniversary concert nitong March. Parang yun nga, yung ngayon ko lang sila talaga nakasama as a band. Parang bumalik ako dun sa college life na yung excitement ng pagbubuo ng banda, yung excitement ng pag-aareglo ng mga songs, yung excitement ng pagja-jamming na kahit na parang
kumbaga sabay-sabay kayo nagkakamali rin. Lahat ng mga yung ganung excitement pag nagsisimula ka pa lang. Parang bumalik ako doon kasi bagong banda ko silang nakatugtog ngayon. Ngayon ko lang sila nakasama. So yung na-excite ako sa mga ganun kasi mag-iiba yung dynamic ng tugtugan pag iba yung kasama mo So nakakatuwa. So nag-record kami ng song, pamagat ng song ay Magkasama. It's already out, so baka trip nyong pakinggan, hanapin nyo sa Spotify, sa lahat ng streaming services. Yung pamagat Magkasama, sinulat ko para sa isang couple na nagpakasal recently. Yon, sana all sinusulatan ng kanta ni Sir John. Biroan niya ng mga Gen Z ngayon, tsaka na ako magpapakasal pag afford ko na ang TF ng isang Jonoy Danao. Oo nga, bakit ganun ang kanilang pinag-uusapan? Grabe rin naman kasi sir yung mga kanta mo din talaga. Kausapin niyo lang ako, malay niyo, di ba? Oo, di ba? Sir, kausapin niyo lang ako. Kahit wala pa akong papakasal na magpapakasal na ako. Basta ikaw ang singer. Message ka lang sa kung saan man, sa Facebook or sa lahat ng social media ko. Correct. Hindi naman ako, ano bang, kayo talaga? Mura lang ako, mura lang. Yun, di ba? May discount yan si Sir Jonoy. Ito nga sir, no, bilang sabi mo kanina, medyo naalala mo rin yung college life mo nung nakipag-collaborate ka with the Project Yas, no? So may na-reminisce ka ba specifically na memories with your band while working with them? Bilang yung isang awitin na nilabas ko with Bridge ay tinutugtog namin. Ayun, naalala ko yung proseso namin ng Bridge noon, kung paano nga kami magsulat, paano kami mag-jam sa kahit saan-saan lang. Basta may dala kang gitara, gano'n. Ilalim ng puno, Oo, ganyan. parang tapos iisipin nyo kung paano yung mga bagsakan, yung mga gano'n. Nakakatuwa yung ganong proseso kasi tapos maririnig nyo na pagkatapos yung na-record, maririnig nyo na siya na finished product na siya. So may ganong level ng parang satisfaction tsaka yung pakiramdam mo na may ginawa kayong Correct. para sa inyo ay maganda. Kasi dapat first and foremost, dapat kayo mismo naniniwala doon sa ginawa nyong song. So parang ganun. At kung meron mang pinakaunang magagandahan doon, dapat kayo yun. Oo. Mahirap yung tipong parang alanganin ka na nilabas mo siya, nag-aalangan ka pa. Dapat sigurado ka. Correct. Kasi pwede mo naman yan gawin, yung mga may isip mo sa live, kung gusto mong ibahin, okay din naman kasi ibang laro naman yung live performance. Correct. Sa recording. So dun masasabi 'di ba na guys, ginawa natin yung best natin kasi satisfied tayo sa outcome. Yung recording parang nakuha natin yung moment na yon na ilagay natin sa isang recording, tapos masaya kayong lahat. Tapos pag pinerform niyo na live, pwedeng magbago yan. Pwedeng ibahin. Correct. Yung mga ganun. No? Pwedeng ibahin Pwede yung laruin yan, tama. So while working with this Project Yas nga sir, no, naisip mo ba along the way na what if kaya bumuo ako ulit ng banda? Well, yes, definitely. Nasa likod na ng utak ko ngayon yan na yung mga lumang awitin ko sa Bridge, baka sort of i-revive namin or something. Abangan namin. Tingnan yan, natin, So ito naman sir, from mga sold out cafe shows, to ngayon ay sa newly renovated Metropolitan Theater. So anong ibig sabihin ng milestone na to para sa isang Jonoy Danao? After 25 years sa industry. Anong ibig sabihin? I think para sa akin yung pagiging yung resilience mo, kasi hindi naman lahat palaging highs yung mga ng musiko dito sa Pilipinas. Kung minsan andyan ka lang after 25 years, kahit papaano nandito pa rin ako, ngayon kailangan parang dapat relevant ka lang palagi. Hindi naman yung sobrang sikat mo or something. Kahit papaano nandyan ka lang under the radar ng mga taong gusto makinig sa'yo. Correct. So yung ibig lang sabihin sa akin ito ay hanggang ngayon ay meron pa rin nakikinig sa akin after 25 years. So gusto ko silang pasalamatan
through sa concert na to, March 14 and 15 sa Metropolitan Theater nga, gusto ko silang i-treat sa aking mga awitin na naisulat dun sa time span na yan, 25 years yan. Yun. So at least ngayon, 'di ba, hindi na lang siya basta coffee shop, 'di ba? Na medyo limited yung space. Ngayon mas malaki na yung Metropolitan Theater, 'di ba, for Sir Jonoy. So yung mga silent listeners, yung mga silent supporters, yung mga, 'di ba, magkakaroon ng mas malawak na space. That's right. Oo. Yun. Yun kasi yung, although yung cafe tour ay masaya din kasi it's very intimate yan. Diba? Yung gusto ko rin yung mga ganong shows. Pero intimate pa rin naman to. Mas marami lang tayo ng konti. Correct. Parang ganon. Kasi seated naman yung Metropolitan Theater. Hindi naman siya yung So, gagawin pa rin naming intimate yung show kahit na malaki yung lugar. Upo lang kayo. I-treat namin kayo sa mga awitin na i-arrange namin differently dun sa gig na yan, sa show na yan. Yon. So, ang title po ng concert na to ay Liwayway at Dapit Hapon. Pwede mo bang i-share sa mga Yespre natin kung bakit ganun yung title na napili mo at paano to nagre-reflect sa journey mo as an artist? Parang kasi siya, yung pagliwayway, di ba? Bukang liwayway, yun yung parang simula mo. And yung dapit hapon naman, yun yung end ng araw mo. Parang rest. Kumbaga, parang yun yung 25 years yung simula hanggang sa hindi para man katapusan kasi yung dapit hapon naman ay hindi naman siya end ng Correct. ng kinabukasan Pahinga lang siya. Pahinga lang siya kumbaga. So ganun ang nakikita kong imagery kasi yung liwayway, yung bukang liwayway at saka dapit hapon sort of parang magkapareho sila ng kulay pag tiningnan mo sa langit. Pero iba lang yung posisyon ng araw. Nandito yung isa. So parang at magkaibang timeline lang sila pero same. Medyo similar. Parang ganun. Ganyan. So nabanggit mo rin po, Sir Jonoy, na nakakapanibago para sa iyo yung fact na marami kang fans ngayon na teenagers. Yeah, mga that's Gen right. Z, mga millennials, mga ganyan. Dahil na rin sa viral song mong Ikaw at Ako na sumikat sa TikTok, no, na talaga namang kapag naririnig ng lahat ay sinasabayan nila. Alam na alam, 'di ba? So kumusta yung pakiramdam na nag-resonate yung kanta mo sa ganitong kabatang demographic? Nagulat ako kasi in-expect ko na halos mga kaedad ko yung makaka-relate ganyan. But somehow I think yun yata yung best example na yung music ay universal universal language siya. Pag merong naramdaman yung tao habang pinapakinggan yung tugtog mo, yung kanta, I think yun na yun. Kung bata ka man, 'di ba, yung mga bata tuwang-tuwa sa mga songs ng Bini, yung ganon. Wala siyang pinipiling edad. No limit. Wala talaga. I mean, kung magustuhan siya ng Gen Z, why not? Nagkaroon nga siya ng parang sort of second wind yung song na yung Ikaw at Ako kasi matagal ko na siyang na-release. Halos 2010 ko siya na-release, so mga 15 years na rin yung kantang yun. So kaya salamat din sa TikTok kasi yung mga social media platforms kasi yun nga, yung madali nilang, kung natripan nila yung isang kanta, sila na mismo yung parang sort of magma-market ng song mo parang ganun Sila na yung, kaya sa mga shows ko, hindi ko pinagbabawalan or hindi ko naman ini-encourage, pero kung gusto nila akong kunan ng video or sige, post lang kasi yun yung as an independent artist, malaking bagay sa amin yung tagging, yung hashtags ginagawa niyo diyan sa social media. Para mapalaganap namin yung music namin kasi yun naman yung ultimate goal. Mas maraming makarinig, mas masaya, di ba? Correct. For an artist. Makaka-relate. Yon. So bilang itong concert mo na Liwayway at Dapit Hapon ay tungkol sa celebration ng past and future mo, ano dapat yung abangan pa ng mga fans mo sa darating mong concert this coming March? Yun nga, yung after this solo concert,
balik na ulit siguro sa studio kagad para kasi yun nga na-experience ko na makajam na yung project Yaz. Marami nang pumapasok sa utak ko na uy, parang gusto kong gawin ito. May iba ka na ulit na parang na-rejuvenate yung yung musical creative mind mo na iba na yung narinig mo ulit eh. Yun naman eh pag isang artist ka hindi dapat bukas ka sa lahat ng mga tunog kung ano man. So yun, balik studio kagad kami siguro para mag-record ng songs ulit. Yun, di ba? Kakatapos lang ng regalo sa atin ni Sir Johnny na concert, gagawa siya ulit ng mga panibago pa. Oo. So talaga namang kaabang-abang. Sir Johnny, isa ka ba namin na pwedeng sundan? Isa ka ba namin pwedeng i-stalk? Ika nga ng mga Gen Z, isa ka ba namin pwedeng i-search sa mga social media platforms? Facebook.com at Janoy Danao lang naman lahat. So, Twitter, Instagram, X na pala ngayon, hindi na Twitter. Ano pa ba? Yun, TikTok. Yun. Minsan kumakanta-kanta ako doon. At tapos, huwag niyo akong kalimutan itag. Pag meron kayong video na napanood niyo ako sa isang mall show o kung saan man, tag niyo lang ako para gusto ko rin minsan i-share yung mga ganyan kasi nakakataba rin ng puso. Yon. At syempre, sir, wag natin kalimutan yung concert mo this coming March. March 14 and 15 sa Metropolitan Theater, Liwayway at Dapit Hapon. Kung hindi pa kayo nakakabili ng ticket, pwede kayong kumuha sa ticketmelon.com. Yan. Meron kami mga promos doon para sa mga magkasama, tsaka para sa nag-iisa. Sa mga single. Tinamaan ako agad dun, sir. Hindi naman masama maging single. At least, di ba, inclusive. Di ba, for all. Pwede namang ano lang yun eh. Kahit sabihin mong ikaw at ako, pwedeng ako at ako. Ganun. Ako at ako lang. Di ba? Minsan okay din nga manood ng concert na mag-isa lang. Correct. Di ba, sir, mas nadadamdam mo yung yung solemnity, yung solitude. Di ba? Mas nararamdaman mo yung essence ng song. Di ba? So mga yes friend, ayan, supportahan po natin. Makapagmuni-muni ka. Correct. Ang mga upcoming ganaps ni Sir Janoy Danao. Ayan. And salamat. of course, meron din kaming na-promote na ni Sir yung mga social media niya. Meron din kaming pinakabagong mobile application. Yan ang Yes FM mobile app na available na ngayon sa Google Play and App Store. And mga yes friend, kung nabiti kayo sa aming kwentuhan, huwag kayong mag-alala dahil eto na ang inaabangan nating lahat, kabilang ako, as in super excited na ako na marinig ang performance na nag-iisang Janoy Danao para sa kantang Ikaw at Ako. This has been DJ B-Boy Bibo para sa ating Yes The Guest. Enjoy! Ikaw at ako, pinagtagpo, nag-usap ang ating puso, nagkasundong magsama habang buhay. Nagsumpaan sa may kapal, walang iwanan, tag-init o tag-ulan, haharapin bawat unos na magdaan. Sana'y di magmaliw ang pagtingin, kay daling sabihin, kay hirap gawin. Sa mundong walang katiyakan, sabay nating gawin kahapon ang bukas. Ikaw at ako, pinag-isa, tayong dalawa may kanya-kanya. Sa isa't isa, tayo ay sumasandal. Bawat hangat kayang abutin,
Sa pangambay di pa aalipin, basta't ikaw, ako, tayo, magpakailanman. Kung minsan ay di ko nababanggit, pag-ibig ko'y di masukat ng anumang lambing. At kung magkamali akong ika'y saktan, puso mo ba'y handang magpatawad? Di ko alam ang gagawin kung mawala ka. Buhay ko'y may kahulugan tuwing ako iyong hagkan. Umabot man sa ating huling hantungan, kapit puso kitang hahayaan. Ngayon at kailanman, ikaw at ako. Ikaw at ako, pinag-isa.